Siguro ipasok na muna natin dahil may lakad mamaya itong si Senate President Chis Escudero. So bigyan daan na ho natin dahil alam mo naman partner, sabi ng iba, ang limelight daw ngayon ay nasa Senado. Makaraang maisubmit na yung verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil po dyan ang ating mga kapanayam, si Senate President Francis Chis Escudero. Hi sir, makapanayam natin siya via Zoom. Magandang tanghali po, Senate President. Magandang hapon din at tanghali sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po. Good afternoon. Okay, nasan si SP? Hindi natin pa makita. Via Zoom, makapanayam natin. Anyway, habang ating naantabayan, sir, unang-una, ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bukas siya sa pagpapatawag ng special session kung hihilingin po yan ng Senado o hihilingin nyo bilang Senate President. Anong tanong, Sally? So sir, meron bang ganong plano ang Senate para po mag-request sa Pangulo? Kanino po ba nagsisimula ang initiative para sa pagpapatawag ng special session? Sa ilalim ng saligang batas, Sally, pwedeng magpatawag ang Pangulo sa anumang oras. Sa ilalim ng saligang batas, pwedeng magpatawag ang Speaker at Senate President ng special session para magpasa ng mahalagang panukalang batas. Automatic na magko-convene ang Senate at ang House kapag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, kapag bumoto ang mayoriya ng gabinete na hindi na po kayang gampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin, kapag natanggal ang Vice President o ang Pangulo at naging Pangulo ang Vice President, kung saan kailangan pumili ng ikalawang Pangulo. Yun lamang ang mga pagkakataong automatic na magko-convene ng Senado at ang Kamara. Pero ang tanong ko, kaya sabi ko, anong tanong? Ba't namin kailangan mag-convene sa special session? Pero ang sabi ho ni Senator Coco Pimentel, makatutulong daw yung pagdaraos ng special session para ma-address yung mga unfinished legislative matters. May mga minention ho siya. Well, tama yun, Sally. Gaya na nasabi ko, upon agreement of the Speaker and the Senate President para magpasa ng mahahalagang panukalang batas. Hindi binanggit ng saligang batas ang pagkakaroon ng impeachment trial. Pero sir, kung magkaroon nga ng ganon, magsundo kayo ng House na mag-convene, Sally, babalikan ko pa rin. Ano bang rason? Ang pwede nga lang magpatawag ng special session sa mahalagang panukalang batas. Pero maliwanag naman na nagtatanong ka at yung ibang tao, dahil gusto nilang mag-impeachment trial. Impeachment. Hindi po nakalagay yon sa Constitution. Pero kung magkaroon ng special session, sir, pwede daw bang isingit yung pagtalakay dito nga sa natanggap ninyo na verified impeachment complaint laban kay BP Sara? Mare-refer yun sa plenaryo, pero hindi nangangahulugang magsisimula ang trial. So malabo pa rin talaga, sir. Kahit matalakay yun sa plenary, hindi pa rin kayo pwedeng mag-convene bilang impeachment court para maisagawa na yung impeachment trial? Marami pa nga kasing kailangan gawin tulad ng naipaliwanag ko sa iyo sa 1.5 oras nating press con. Marami pang kailangan gawin. Rules and regulations ng impeachment, pagre-require sa mga partidong sumagot, magsasagutan pa yan, dadaan sa pre-trial. Lahat yan, Sally, are all, kaya nga pre-trial ang tawag, hindi pa trial. Yung actual na trial, bago kami dumating doon, mahaba pang proseso. So ganun pa rin po ang senaryo, no? Malabo na magkaroon talaga ng impeachment trial, proper impeachment trial ngayong naka-break for the campaign period, before election. Sino ba nagmamadali kasi, Sally? Saan pa pakituro nga kamo sa kanila yung batas na nagsasabing kailangan madaliin namin ito? Ang sinasite nila yung salitang immediately na wala naman sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon yung salitang forthwith na sinasabi nila, ibig sabihin na noon ay immediately. Samantala, yung mga nagdaang impeachment natin, 1 buwan, 1.5 buwan, 2 buwan, bago sinimula ng trial. Nagreklamo ba sila? May narinig ba tayong pagpuna? Wala naman. So bahagi na yan sa tradisyon at practice ng Senado kaugnay ng impeachment trial na bahagi din ng aming rules sa ngayon. Ulitin ko yung sinabi ko, Sally, sa ating pagtitipon. Baliwala sa akin at hindi ko papakinggan o susundin sino mang pro-impeachment o pro-Sara, sino mang anti-impeachment o anti-Sara. Wala akong pakialam sa mga yon. Ang susundin ko at susundan ko ang batas
ang konstitusyon, ang rules ng Senado at ng impeachment court, at titiyakin ko na parehas kapanipaniwala at gagawad ng hustisya ang proseso nang walang pinapanigan pabor man o kontra dito. Senator Cheese, no? Sorry po. Yes, sir. This is Raul Esperas. Of course, Raul. I can see you. So, meaning to say, susundin ninyo kung ano man yung proseso, kung ano man yung batas. At when we say na susundin ninyo, hindi immediate. Talagang kung ano man yung proseso na dapat sundin, i-verify, i-double check, and everything, kung ano man yung dapat i-double check. So meaning to say, walang immediate na magkakaroon ng session in the next coming months. Ordinaryo lang kasi ito. Anong gusto mo, Raul? Tratuhin naming special ito? Special ba si VP Sara para tratuhin namin special ito? Tulad ng ibang impeachable officers lamang siya sa mata namin. At walang dahilan para dahil sa kanya yung madaliin ito o dahil sa kanya ipagpaliban ito. Gagawin namin yung tamang dapat namin gawin nang hindi ito minamadali pero hindi ring labis na pinagpapaliban. Ulitin ko, hindi ko papakinggan yung mga apretadong gusto nang magsimula ang trial dahil galit sila kay VP Sara at gusto siyang ma-impeach. Hindi ko rin papakinggan yung ayaw mag-trial dahil pabor sila kay VP Sara at ayaw nilang ma-impeach siya. Partisanong mga grupo at tao yan na hindi dapat pinapansin kaugnay sa paggawad namin ng hustisya sa trabaho namin bilang impeachment court. Sir, ano pong status ngayon na verify na po ba yung mga signature? Na-inform na kayo ni Senate Secretary Bantug na verified na ito at nabigyan na ng copy lahat ho ng mga senador? Nabigyan na ng kopya lahat ng senador. Inaasahan ko na sa Lunes. Kung hindi pa nga nagagawa, ay na-publish na yan sa website ng Senado dahil public document yan. Pero yung verification ng signatures, kung may e-signature ba dyan o lahat wet signature, dapat wet signature lahat yan. Malalaman ko pa lamang sa Lunes. Sa Lunes pa lang siya magbibigay ng report. But suffice it to say, Sir Raul, dahil inihain na yan, ministerial ang duty ng Senado sa pagtanggap ng impeachment complaint na pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas, may jurisdiction na ang Senado sa impeachment case. Wala pang jurisdiction sa impeachable officer na si VP Sara dahil hindi po siya sumasagot o na-arraign, pero meron ng jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Sir, meron pang additional na kongresistang lumagda doon sa articles of impeachment. Tatanggapin pa po ba yun ng Senado? Isasabit pa ba yun ng Kamara? Pag-aaralan namin, pag pinadala niya ng Kamara sa amin, siyempre, receive din yan. Pero kung paano yan tatratuhin ng Senado, impeachment court na po ang magde-decide niyan. For the record na lang naman yan eh. Dahil ang pinaka-requirement lamang naman ay magkaroon ng 102 katumbas ng 1/3 na pirma. So kung 215 plus 25 magiging 240, parehas lang ang 240 sa 102. Ang tanong na lang ay yung billing nila. Baka gusto nilang mabilad yung pangalan nila. Masigaw yung pangalan nila bilang pumirma. Bagaman huli man daw at magaling, ay huli pa rin. Nasa sa kanila yun. Pero pagpapasa na yan ng impeachment court. Pero sir, tama po ba na hindi pumirma yung mga kongresista na may kamag-anak na senador? Tama lang po ba yun? Tama lang ba? Desisyon nila yon, Sally. Kabilang yung kapatid ko ron. Pero ang sa pagkakaalam ko, yung kapatid ko kasi ay may nauna ng scheduled na biyahe sa ibang bansa. Ngayon, kung talagang yun lang ang rason, may iba pang rason, mas marapat na sa siguro yung tanongin. Pero siguro dahil niiwasan nila na ma-question dahil magiging impeachment judge yung kanilang kamag-anak na senador, kaya siguro delikadesa purposes. Na hindi sila pumirma. Mahirap sabihin naman yun, Sally, dahil meron ding mga senador na may kamag-anak na pumirma. Pero sir, bagamat sabi niyo nga, wala pang katiyakan, di pa mangyayari yung impeachment trial dahil mahaba pang proseso at susundin nyo kung ano yung nasa rules o kung ano yung nasa batas. Pero this early, sinabi na ni VP Sara na hindi siya keen to attend the impeachment trial dahil baka daw ma-intimidate yung mga senators judge kapag siya ay nag-attend. Ganon.
Di naman siguro. Tinitiyak ko sa kanya, hindi kami ma-intimidate, Sally. Pero karapatan niyang huwag mag-attend sa arraignment dahil nga, sang-ayon sa aming rules, ang arraignment ay pwedeng gawin in person or through counsel. Subalit, isa lamang naman, di ba nung nag-usap-usap tayo, dalawa lamang naman ang exception sa pag-attend ng isang defendant, akusado o respondent. Sa arraignment, kung criminal case yan, pero hindi kailangan sa impeachment, o kung kailangan siyang i-identify ng isang testigo para maturo in open court na siya nga yan, siya yung nandun. Yun, kinakailangan niya mag-attend for identification purposes mula sa magkabilang panig, Sally. Pero sabi niyo nga, sir, pwede rin umabot sa punto na mag-decide ang impeachment court kung ipapasabpi na siya sakaling kailangan nga siyang padaluhin sa impeachment trial? Tama ka, Sally. Pero ang naiiwan na nga lang na posibilidad na siya ipasabpi at patawag ay kung kailangan siyang i-identify ng testigo. Sir, nabanggit ni BP Sara that she does not plan to attend the impeachment trial if ever na matuloy ito. No? Will this mean na she will waive her right sa proceedings na ito sakaling hindi siya umattend? Is this the same sa regular court? Yes, by analogy, tama ka, Rol. She has the right to waive she has the right to waive her right to personally appear and confront the witnesses against her. But of course, she has to be represented by counsel during the entirety of the proceedings. Hindi ko masyadong bibigyan ng importansya o pagpapahalaga, Rol, kung ano man ang gustong gawin ni VP Sara, mag-attend man o hindi. Basta't sumusunod siya sa proseso ng impeachment court kapag ka nagsimula na ito. Sir, would you like to comment? Kasi nung sinabi kay BP Sara, ano masasabi, in-impeach ka ng Kamara? Ang sabi niya, mas masakit pa daw yung iniwan ka ng jowa mo kaysa sa ma-impeach. And at the same time, ang sabi niya, ang initial reaction din niya, God save the Philippines. Hindi na para sa akin na komentaryo pa anong mga pahayag ng ikalawang Pangulo. At din sanang hihilingin ko sa mga miyembro ng Senado. Dahil nga naisampa na ang impeachment complaint at tiyak na makakarating na kami sa trial hanggang matapos ito. Ito ay constitutional duty na ng Senado para tapusin. At hanggat maaari, hindi ko ipakokomentaryuhan ang aking personal na pananaw. Yung mga lumalabas na namumutawi sa bibig ni VP Sara na may kinalaman sa impeachment proceedings. Kasi some are saying na hindi daw siniseryoso ng Vice Presidente beyond comparison daw para ikumpara sa pakiramdam ng iniwan ng jowa, yung issue ng impeachment. Alam niyo, masaya man siya o malungkot. Gusto man niya to, ayaw niya to. Wala naman na siyang magagawa. Wala na rin kaming magagawa, Sally. Pare-pareho at sabay-sabay. Bilang isang bansa, wala na rin tayong magagawa. Ito'y legal na prosesong dapat susugan na natin hanggang matapos. Kung ano man ang pakiramdam ni naman, pagod, ayaw, baliwala, masaya, malungkot, naluluha-luha, walang kinalaman yon sa realidad na ang proseso ay dapat nang susugan at sundan hanggang matapos ito. At obviously, sir, hindi na maiwasan na hindi maging election issue itong impeachment kay BP Sara dahil yung PDP laban, headed by former President Rodrigo Duterte, nanawagan na sa mga botante na sa May elections, iboto daw po yung kanilang mga kaalyado dahil kumbaga dito nakasalalay yung kapag daw na-convict, mapipigilan na si BP Sara na makatakbo sa 2028. Kumbaga dito daw nakasalalay ang kapalaran ni BP Sara para sa 2028 election. Well, sinabi ko na yan nung huli tayo nakita, Sally. Ayaw nyo nun, magiging isa sa mga election issue ito. At least sa maikling bahagi o parte man lamang, ay magiging issue-based ang halalang ito sa mga tatakbo bilang senador o bilang kongresista. Ano man ang iyong posisyon sa political spectrum, pabor o kontra ka man sa impeachment. Pero patuloy ang aking magiging panawagan bilang tagapangulo ng Senado sa aming mga kasamahan ngayon sa Senadong tumatakbo, hindi tatakbo, tatakbo o tumatakbo na maaaring manalo o kahit hindi maaaring manalo, tumatakbo. Sana maghunos dili sila. Dahil kung sila'y mapipili bilang isa sa
magiging parte ng 20th Congress, uupo sila bilang impeachment judge. Ang hirap namang sabihing, i-acquit ko, boboto ko para i-convict. Eh hindi pa naman nila nakikita yung ebidensya eh. Ang hirap naman magpasya base sa paninindigan mo nang wala ka pang nakikitang ebidensya ni isang piraso. Pabor o kontra sa ini-impeach na opisyal. Pangalawa, bakit yun lang ba ang trabaho ng senador? Umupo bilang impeachment judge? Mahirap naman na yun lang ang plataforma sa pagtakbo. Yun na lamang ba ang gagawin nila kung sakasakali? Hindi naman siguro. Ang impeachment trial ay tatagal ng 2, pinakamatagal na siguro 3 buwan, hanggang 3 buwan. O, pagkatapos nun, meron pang naiiwang 5 taon at 9 na buwan. Hindi, magre-resign na rin ba yung may plataforma na ganyan lang? Hindi siguro. So, dapat sabayan niya ng iba pang plataforma maliban sa boboto niya o botong ibibigay niya sa impeachment trial. So are you saying... Senator, sorry, partner. Okay. With all the technology right now, no, na kaliwat kanan, Yes, sir. nasa balita si BP Sara, how do you remain balanced in your decision making na hindi kayo maapektuhan if ever na matuloy na maging impeachment judge po kayo? Role and timeline ko sa social media, ang pinapanood ko, hindi politika. Showbiz, mga fun facts, mga bagong scientific discovery sa kalusugan, yan ang algorithm at timeline ko. So may Kaya iwas hindi kayo. ako gaanong naapektuhan ng mga banat, batikos, puna o paalala, pabor o kontra sa anumang isyong kinakaharap ko, kahit na hindi tungkol sa impeachment, para magawa ko pa rin kung anong tingin kong tama sa aking pananaw, karanasan at kaalaman. Sir, narala ko parang si Atty. Macalintal may sinabi na parang Apa. hindi siya conforme sa sinasabi na pwedeng ipagpatuloy itong impeachment trial kahit sa 20th Congress, hindi pwedeng carry over dahil may hiwalay daw na rules na sinusunod yung impeachment court at hindi applicable dito kung ano yung rules meron ng mga regular court. Korte, oo. Well, ginagalang ko ang opinion ni Atty. Macalintal pero hindi ako sangayon. Kung tingin niya mali ang ginagawa namin, malaya siyang pwede maghain ng kaso sa Korte Suprema. Pero tulad ng sinabi ko, Sally, gagalangin namin anumang pasya ng Korte kaugnay niyan. Pero hanggat walang iniisang TRO na tila sumasang-ayon pansamantala sa sinumang nagsasabing hindi pwedeng gawin yan, magpapatuloy kami sa aming trabaho. Sir, may patanong si Marlon Ramos Sige, muna. go ahead. Kailan po sisimulan pag-usapan ng Senate ang impeachment rules? Also, have you communicated with the Supreme Court since the Chief Justice? Ay, dito po sir, di ba hindi naman presiding, hindi Chief Justice ang magiging presiding Parang mali officer? yung tanong, Sally. Oh, anyway, Pero sagutin muna niya. sige, Kung sige. kailan Uupo lamang pag-usapan. bilang presiding officer ang Chief Justice kapag ka presidente po ang Yes. ini-impeach. Kapag ka ibang impeachable officer, Vice President pababa. Maestrado ng Korte Suprema, Constitutional Commissioners, Senate President lang po ang uupo bilang presiding officer. Wala pong kinalaman o Ang Chief pakialam ang Chief Justice o Korte Suprema dyan. Pero sir, yung tanong niya na kailan sisimulan pag-usapan ng Senate yung impeachment rules? As soon as ma-draft yung rules ng legal ng Senado at ng consultant na kukunin pa lang namin, papadala namin sa mga miyembro para mapag-aralan, i-refer din nila sa kanilang mga consultant at mga legal experts upang sa gayon, pagbalik namin sa June 2, papag-usapan na namin yung rules at nang mas mabilis-bilis ng konti yung aming debate at pag-approve ng rules. Sir, sino yung mga kukuhanin niyo ng mga legal consultant na magda-draft ng rules? Wala pa eh. Kukuha pa lang kami ng rekomendasyon. Kasi, Sally, ang problema, kung formal na kukunin namin yan, may bidding pa yan eh. Pero kung consultant lamang, pipiliin namin ng personal. Pero, ang problema, ang dami ng kumukuha ng abogado mula sa magkabilang panig. Yes. Tila may conflict of interest yan kapag kinuha namin at abogado din yung law firm ng either prosecution o ng depensa. So, buong ingat namin gagawin yung pagpili ng legal consultant sa bagay na ito. Senator, no? Can you be frank with us, no? Meron ba kayong natatanggap na pressure
from any side, from pro-Duterte o anti-Duterte side na madaliin or patagalin ninyo itong impeachment trial na ito? I'll be frank, and I've been very candid and frank about this role. Ironically, I say ironically kasi hindi ako sanay na walang ganun. Wala. O baka mas matanda na lang ako na baliwala na sa akin yung mga ganyan. Dahil pag sinabi mong pressure, pwede naman yan sa pamamagitan ng bashing eh. Pag sinabi mong pressure, pwede naman yan sa pamamagitan ng pagbanat sa isa kolong. Pero sa ngayon at sa puntong ito ng aking karera, makalipas ang 2.5 dekada, wala na sa akin yun eh. Basta't dedesisyonan ko ang mga bagay-bagay base sa kung ano ang tingin kong tama. Sino man ang mapaboran ito. Dahil trabaho namin yun. But to be fair, pag ang tinatanong mo, may nag-text ba sa akin na ganto-ganto? May tumawag ba sa akin na gusto makipag-usap na ganto-ganto? Wala. Hindi ko alam kung magandang bagay yun o pangit na bagay. Pero wala. Wala, sir, directly, pero indirectly, marami, di ba? Ang daming nananawagan, no, dapat simulan na. Sa social media, pero sa social media, may ilang mga kaibigang pabor ng impeachment na gusto makipagkape, pero malamang magtatanong lang naman sila ng procedure base sa pagkakakilala ko sa kanila. At kung talagang kilala nila ako, kaya ang kaibigan, walang magagawa anumang pressure na gawin nila matapos kung magpasya, magdesisyon, at sabihin na sa publiko yung aking desisyon. Pero sir, sabi niyo nga, kukuha kayo ng consultant, magdadraft ng rules. It means ang pagsasagawa ng impeachment trial ay magkakaroon ng additional gastos sa bahagi ng Senado. Konti lang, Sally. Dahil kung makikita mo, yung plenaryo, ginagamit naman namin pang committee hearing minsan, lalo na yung malalaking hearing. So, ang pagkakaiba lamang naman sa gastos ay yung plenaryo, hindi naman namin pinapatay yung aircon at ilaw doon, di ba? Maski na wala pa ang plenary session. So, yung gastos sa kuryente, ganun pa rin naman. Inaabot kami ng alas 11 ng gabi, so normal pa rin yun. Ang nakikita ko lang na dagdag gastos siguro ay yung accommodation na bibigay namin sa publiko at sa media para ma-cover ito para sa ating mga kababayan. Yung legal consultants, nakaragdagang gagastusin namin, pero maliit na gastusin lamang yun. So wala In fact, bagaman walang item sa budget ng Senado ang impeachment process, kaya na yan ng regular na budget ng Senado. Hindi namin kailangan humingi iba ng dagdag na budget para dyan. So walang initial estimate, sir, ng magiging additional expenses na kaya nyo naman palang tustusan? Wala pa. Nagpabuo pa lang ako ng komite na magdedesisyon yan. Kabilang na, Sally, yung paggawa nung, alam mo yung parang witness stand, yung uupo doon yung testigo para malapitan ng abogado, yung ganun ba kamukha ng dati. Pero kahoy lang yun. Maliit na gastusin lang din yun. Kayang-kaya na ng Senado. So sir, kung may mga unfinished legislative matters pa kayo, pwede kayong mag-usap ni Speaker Martin Romualdez para mag-decide kung kinakailangan nyo mag-request ng special session? Oo, pero sa ngayon, Sally, may 6 na session days pa kami mula June 2, pagbalik namin. Sa palagay ko, yung 4 o 5 panukalang batas na nabanggit natin noong nakaraan ay sapat na para maipasa at maihabol yung mga panukalang batas na yun. Sabihin ko ulit, Konektadong Pinoy, e-Gov mining fiscal regime, right sizing o optimization bill, at siguro ilang mga local bills pa na kailangan naming habulin. So personally, sa tingin nyo, kakayanin yun kapag nag-resume nila yung session at wala kayong nakikita for now na mag-request ng special session? Wala. Ulitin ko, Sally. Wala. At nababanggit lang naman yung special session na yan kaugnay ng impeachment. So ulitin ko, wala kaming gagawing espesyal o kakaiba dahil lamang dito. Dahil pag may ginawa kaming espesyal at kakaiba, para na rin kaming may pinaboran na panig o side. Tatratuhin namin ito tulad lamang ng iba at ordinaryong impeachment process. Hindi namin ito panggigigilan. Hindi kami magpapanik kaugnay nito. Hindi kami magmamadali kaugnay nito. At hindi rin namin ipagpapaliban ito ng hindi kailangan. So sir, mag-start na yung campaign period next week. Bilang Senate President, maraming re-electionist. Ano po ba? Meron ba kayong tutulungan? At bilang Senate President, may obligasyon ka ba na tulungan yung mga re-electionist senator, sir?
Well, pag hiniling nila, kasi baka mamaya, Sally, isipin nila o sa isip nila, hindi ako makakatulong sa kanila, ba't naman ako magbavolunteer? Pag hiniling ang tulong mo, siyempre, doon ka pa lamang mag-iisip at sasagot kung tutulungan mo, pero mahirap naman mag-volunteer tumulong na ayaw naman at hindi naman hinihingi yung tulong mo. Pero meron po bang mga nagre-request na ng tulong nyo sa mga re-election? Well, nagpa-endorse sa akin nung last day sa video si Senator Tol Tolentino. Okay. Siya pa lang. May Hindi ko alam kung nag-message. saan niya papalabas yung video, kung ilalabas niya yung video. Pero hiniling niya yan noong huling araw namin. So nag-commit ka na, sir, kay Tol, Senator Tol. Paano mo naman tatanggihan? Majority leader ko siya, kasamahan ko siya, at kailangan siya sa Senado. Oo nga, sir. Are you hoping na maraming ma-elect sa May 2025 election ng mga lawyers? Kasi napaka-importante, di ba, sir, na abogado ang mga lawmakers? Hindi ganun kahalaga, Sally, kasi para ko naman tinatawaran yung kakayanan ng mga hindi abogado. Gaya ng sabi ko sa'yo, abogado man o hindi, kailangan mag-aral pa rin, mag-review, at magpakadalubhasa, tasahan yung kanilang kaalaman sa rules on evidence and procedure, abogado man o hindi. So, on equal footing kami, pantay-pantay lang kami. Abogado man o hindi, lahat kami kailangan mag-review at mag-aral. Sir, may mga nagpapatanong, bagamat ito'y approved na sa Senate, pero ano daw yung chance na ma-approve sa Kongreso bago matapos ang 19th Congress itong panukala na legislated daily minimum wage hike for the private sector? Malayo ang agwat ng Senado at Kongreso. Pag-uusapan yan sa Bicameral Conference Committee. 100 ang Senado, 200 ang Kamara. Titingnan namin kung magkakasundo ang magkabilang panel niyan. Ang chairman ng Labor sa Senado ay si Senator Joel Villanueva. Hindi ko kilala o kabisado kung sino ang chairman o counterpart niya sa Kamara. Pero pwede doon ba ito na maihabol? Dahil baka maging election issue din ito. Tingnan ng mga tao sino yung mga hindi ginawa yung trabaho para ito maihabol. Well, approved na yan on third reading na magkabilang Kamara. Bicam na lang yan, Sally. Hindi na kailangan ng plenary dyan. So third reading na yan, dalawang yan. Magba-bicam na lamang yan. So may chance, sir, no? Ay, na third reading ba sa House? Na third reading namin yan sa Senado. Sa House po hindi yata. ko alam. Parang hindi yata na third reading sa House, Sally. So wala second pang reading yan. lang, sir, yata sa House. Oo, kasi in-approve, ni-report out yan Lunes eh. So imposibleng ma-third reading nila yan. So malamang mata-third reading nila yan sa June 2 pa. So wala pang BICAM sa recess. So last message nyo lang, sir, bilang sabi nga, ba, ang limelight daw ngayon nasa Senate at parang malaki yung burden na nasa kamay mo bilang Senate President at bilang tatay yung impeachment, presiding officer sa impeachment court. Isang bagay laban siguro nais ko parating sa ating mga kababayan. Ang impeachment ay isang legal, konstitusyonal na proseso na nakasaad sa ating saligang batas kung paano mapanagot ang pinakamatatas nating opisyal. Hindi po natin ito dapat ikabahala, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat takbuhan palayo at maging rason para magpa-apekto tayo sa ordinaryo at pang-araw-araw nating buhay. Bahagi po ito ng pwede maging trabaho ng Senado na siyang gagampanan po namin ng may buong tapang, ng walang kinikilingan at sumusunod sa itinatalaga ng batas. Ang trabaho namin sa bilang impeachment court role ay hindi mag-convict o mag-acquit. Pero tiyakin, nagagawad kami ng hustisya sa nagrereklamo at sa inirereklamo. Ano man ang kalabasan ng trial na yan. On that note, maraming salamat at advance happy birthday kay Hart, February 14. February 14. Maraming salamat, Sally. Akala ko makakatipid ako ng bulaklak pag gano'n. Yung pala, hiwalay pa rin yung bulaklak sa birthday at saka sa Valentine. Ay, ganun ba? So, dalawang Akala bulaklak. ko, package na, hindi pala. Pag walang card sa baba. So, sir, hindi ka pala makakapagbakasyon. Sir, hindi ka makakapagbakasyon, marami kang trabahong haharapin kahit na break ang session. May konti naman siguro kung yung probinsya. Kung yung probinsya lang sa Sorsogon. Probinsyano. Thank you, sir, for Thank the you, opportunity. Senator. Bye, Joel, sir. Sally, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Good afternoon. Yan po mga kaibigan, Senate President Chis Escudero. Ang oras natin, partner.